So mga kapatid, sa mundong ito, napakaraming responsibility. Sino yung walang responsibilidad dito? Ha? Kahit siguro yung mga youth, no? May responsibility, di ba? Kahit sila ay saya, no? May responsibility yan. Responsibility makulit, no? Umiyak, no? Magpuyat, no? Mamuyag, no? Ang mga responsibility nila, syempre, nagbibigay naman yan ng ligaya sa atin. Mga kapatid, no, sa kabila nito, napakaraming ginagawa. No, at alam ko minsan sa sobrang dami ng mga responsibilidad ay napapagod din tayo. No, totoo? Pero mga kapatid, may mga responsibility tayo. May mga tayo ay responsible doon sa mga bagay na to. At meron din namang sabihin natin na bilang mga mananampalataya, may mga responsibility tayo na dapat nating makita, na dapat nating ipinagpapasalamat sa Diyos. Amen? So, hindi lahat ng responsibilidad ay pabigat. So, ito yung gusto kong makita natin na main idea ngayong hapong ito, mga kapatid. So, as we go along to the second part of our series, no, about stewardship. So, nung naunang sermon natin about stewardship, we talk about the principle of ownership. No? Na ang lahat ng bagay dito sa mundo, lahat ng meron tayo, ay utang natin sa Diyos. No? Wala tayong pag-aari, siya po ang may akda o siya ang may-ari ng lahat ng bagay. So ngayon mga kapatid, I would like to ask everybody to stand up for the reading of our reference text, no, para preparation natin, para magising. No? Samahan niyo ako, babasahin ko in Romans 14 verse 12 at babasahin ko sa English. No? So then, each of us will give an account of ourselves to God. So then, each of us will give an account of ourselves to God. Tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli po maraming salamat sa isang linggo ng pag-iingat, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng tinanggap namin, Panginoon. At patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkulang sa inyo, sa aming sarili, sa aming kapwa. At Panginoon, sa mga sandaling ito ay humihingi po kami ng karunungan, humihingi po kami, Panginoon, ng focus. At payapain niyo po ang aming mga puso't isipan na maituon namin ng aming mga sarili sa pakikinig ng inyong mensahe. Makita namin ang aming kalagayan, makita namin ang aplikasyon nito sa aming mga buhay, Panginoon, na magdudulot ng pagbabago sa bawat isa sa amin. Muli po, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So makakaupo na po tayo. So, ngayon mga kapatid, ang sabi natin, we are already, done with the first part, at ito yung second part, the principle of responsibility. At dito sa prinsipyo ng responsibilidad, mga kapatid, ay mayroong tatlong aspeto. No? At ito yung magandang makita natin in the bigger picture. So, ano ba yung greatest commandment? Ano yung greatest commandment? Diba sabi, ang 10 commandments sinam up ng ating Panginoon in 2 commandments. Ano? Love God, diba? Love God and love your neighbor as yourself. No? So, napakaganda nito mga kapatid dahil sa pag-aaral natin ng prinsipyo ng responsibilidad, dito pala papasok yung tatlo. No? Love God. No? Una, our responsible to God. No? Love others. Our responsible to others, as yourself, and you're responsible to yourself. Nakita niyo? Ang galing, ano? Yung commandments ng Diyos na 10 commandments na sinamap ng ating Panginoong Jesucristo ay may tatlong responsibilidad pala tayo. Responsibilidad sa Diyos, responsibilidad sa ating kapwa, at responsibilidad sa ating mga sarili. So ito yung pag-aaralan natin mga kapatid. No? So yung una, our responsibility to God is a divine mandate.
No? Pag sinabi mong divine mandato, no? Ito ay sabihin natin perforsa, no? Kailangan gawin, no? Dito sa Romans 14 verse 12, pinakita dito yung accountability, no? Pero kung papansinin nyo, I would like to open your Bible. Ano yung nakikita nating title dyan? Doon sa chapter 14. Ang mga kahit ano yan, kahit i-Bible sa cellphone. Ano yung title doon sa chapter 14? Chapter 14 ng Romans. Yon, no. Sabi, huwag hatulan ang inyong kapatid. No? So, dito, ang background ng chapter na ito, mga kapatid, kasi maraming mga pagkakaiba-iba. No? Na dito rin mababanggit yung pagkain ng karne, pagkain ng ganito, no? Yung mga iba-ibang practices ng mga ibang Christians. Pero, ang sinasabi dito, ang main idea dito, mga kapatid, ay huwag maghusga. No? Huwag daw husgahan. Kaya ang title din, huwag hatulan ang inyong kapatid. Bakit? Because, so sabi niya, don't judge a book when you're not a judge. Tama? No. Ang sinasabi dito ng chapter na ito, mga kapatid, ang may karapatan lamang na maghusga ay yung Lord. No? At tayo, bilang kapwa natin, hindi tayo yung Lord niya. Halimbawa, isang kapatiran, no? Meron siyang preference, may ginagawa siya, yun yung tingin niya na tama, yun yung tingin niya na gusto niya. No? Pero, hindi natin ito pwedeng husgahan dahil hindi naman siya accountable sa atin. Naintindihan niyo? So, yung prinsipyo ng chapter na ito, ang sabi ng Apostle Paul dito, ang may karapatan lamang manghusga is the Lord. You are not the Lord of your brother. No, so respect mo. Pero paano naman yung pastor? Di ba? May problema tayo doon sa prinsipyo. Paano kung mali yung ginagawa niya? No. Alam natin na immoral o hilis doon sa prinsipyo ng mga kalooban ng Diyos. Paano yun? So, may ibang paraan. Nagsabi din naman si Apostle Pablo ng ibang paraan. Pero dito kasi, ang mga panghuhusga dito is the practices. No? Hindi naman ito sabihin natin big deal eh. Doon sa may mga kanya-kanya lang silang preferences. No? But when it comes doon sa doing bad, ibang usapan yun. Meron din ibang prescription si Paul doon. No? Pero dito kasi, as the main idea na gusto natin ipakita dito, na lahat ng ginagawa ng bawat isa sa atin, we are counted accountable. Naintindihan nyo? Na ipagsusulit natin lahat ito sa Diyos. No? So, dito mga kapatid, as God, our responsibility to God, makikita natin dito na yung prinsipyo na isa lamang ang maghuhusga sa atin. No? At ito yung ating Panginoon. Utang natin ang lahat sa Kanya. He created us. Kaya nga inuna natin yung responsibility of ownership, di ba? Nakita natin yung kalagayan ng Diyos. At dahil nakikita natin yung ating kalagayan at nakikita natin yung kalagayan ng Diyos, no? Ang response natin is obedience. No? So, as a mandate, mga kapatid, our responsibility to God is to acknowledge Him as our Creator, no? Provider, lahat. Siya yung judge, at yung obedience natin to the Word of God. No? It is our responsibility to obey the Word of God. No? Kasi ang problema ngayon, mga kapatid, marami ngayon na ang Biblia, no, nagiging selective lang. Alam niyo, yan ang puso-puso ngayon sa mga churches. Pinipili lamang nila yung mga gusto nilang sundin. At maraming mananampalataya na ganun din. No, kung ang isang doktrina o ang isang prinsipyo sa Biblia ay taliwas doon sa kanilang kagustuhan, hindi nila yung pinapansin. Iniitsipwera nila yun. Pero ang mandate sa atin, mga kapatid, we must obey. No, we must obey. Wala tayong exemption. Lahat po susundin natin. No? At dapat
tayo doon sa pag-aaral natin kasi lagi natin sinasabi ano yung konteksto, no? Kasi may mga iba-ibang pamamaraan, may mga ibang utos na specific lamang doon sa bayan ng Israel, di ba? In the Old Testament. But in general, mga kapatid, alam naman natin ito, no? That our mandate is to obey the Word of God. And obeying the Word of God, minsan kasi, sumusunod ka lang kasi natatakot ka. No? Minsan sa mga amo, pag mabagsik ang amo, no? Mahusay ka din magtrabaho, sinusunod mo siya, pero pag hindi maselan yung amo, pwede na yan, pwede na yung ganito, di ba? Ganun tayo. So minsan, we obey out of fear, no? Out of necessity. Pero when it comes to God, brothers and sisters, iba po ang pagsunod sa Diyos. No? Sumusunod tayo sa Diyos out of our love. No? Dahil mahal natin ang Diyos. Kaya minsan sabihin natin, bakit po kaya hindi nasusunod ang Diyos? No? Simple lang ang sagot, hindi natin siya mahal. O hindi ganun yung pagmamahal natin sa Kanya. No? Kasi yun ang motivation ng pagsunod sa Diyos. We must obey out of love. No? So, when we talk about responsibility to God, we have the responsibility to glorify Him. No? Kailangan mga kapatid, yung buhay natin ay nananatili tayo doon sa kalagayan na hindi tayo nakakatisod ng iba. No? Nagiging mabuting patutuo tayo. No? Kasi ang problema, bait lang yan paglinggo eh. Masipag lang yan kasi may ano lang yan, mayroon lang yung gustong patunayan. Maraming nakikitang ganun. Pero ang dapat goal natin mga kapatid, no, our responsibility is to glorify God. It is our ultimate responsibility. No, na mapupurihan ng Diyos anuman yung ating ginagawa. No. Whether at work, no, at play, iba man yung kasama natin, no, kasi yun ang nagiging struggle natin eh. Oo, Kristiyano tayo pagkasama natin, mga kapwa Kristiyano, pero pagkasama natin yung nasa labas, ganun din tayo. Kaya nga, lagi kong sinasabi, mga kapatid, hindi naman natin kailangan maging hipokrito eh. Huwag lang tayo tumulad sa kanila. No? Bawa, ito kasi yung mga pang-araw-araw na struggle, sorry ah. Hindi naman lahat tayo hindi accepted dito. Halimbawa, sa mga kalalakihan, di ba? Oo, nagkakasarapan tayo minsan, may mga kasiyahan, pero dapat nating makita yung kalagayan natin. No? Yung mga friends nyo noon, no? Hindi na dapat kayo ganun din. Yung pangmalakasan ba? Ika nga nila. No? Hindi ka na pangmalakasan ngayon. Pang dahan-dahan ka na lang. Dapat yun makita nila eh. Makita nila yun eh. Pero kung nakikipagsabayan ka pa rin sa kanila, ibang usapan yun mga kapatid. Nasaan na? Nasaan na tayo? No? Hindi natin nag-glorify ang Diyos. No? Kasi pastor, mainit eh. Tapos ngayon, magkakambya na. Iba din ng panahon, masarap din mag-ganito, ganito. Nandun tayo mga kapatid. Pero ang sinasabi natin dito, no? Iba na yung kalagayan natin eh, no? Hindi man dumarating yung pagbabago bigla, mga kapatid, but a start, no? Mayroong dapat tayong responsibility dyan. Kasi, akala ko ba pare, hindi ka na sumasama pag Sunday eh, natong ka na. Pero pag may kasiyahan, pareho lang kayo. Pero ganun din, no? Nakikipagsabayan pa rin tayo. Dapat medyo kalma na rin tayo ng konti, no? So, ganun lang, no? So, at least, itong mga example natin, ito yung mga nangyayari. Ito yung mga aplikasyon ito na pang-araw-araw natin na-encounter. No? Pero, ano man yung ginagawa natin, mga kapatid, we must not forget. No? Estudyante ka man. No? Kaya nga ako, lagi ko sinasabi sa inyo, nung ako, talaga nakakaya ako. Sabi, Christian ka pala. Ganun yan ako. Pasimuno ako ng mga inuman nun. Nangungopia ako lahat ng kalokohan pasimuno ako. Tapos sabi sa Christian ka pala. Di ba? Ang sakit. Ouch! Tapos mula noon, di syempre, natawag ka na. Yun yung sinasabi
sinasabi natin hindi ka pala nakakapagbigay glory sa Diyos. Pero kapag tayo, it is our responsibility now that we are Christians. Hindi man natin mabago lahat. Kasi hindi talaga natin kayang baguhin ang sarili natin, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Wala pong nagbago sa kanyang sarili lamang. Kailangan po natin ng banal na Espiritu sa pagbabago. At kung ang pagbabago kahit gradual yan, ang importante dyan, tinutulungan natin ang sarili. May responsibility tayo. So it is our responsibility to glorify God whatever we do. Amen? So pangalawa, our responsibility to others. Sabi din sa Galatians 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, bear each other's burden. Nung Boy Scout ako, marami kasi nung mga motivational speech. Akala niyo ba yung motivational speech na uso lang sa Facebook? Hindi, uso yan na noon. Sa mga camp, uso na yan. Sabi, ang isang walis tingting daw, hindi makakawalis magsa. Tama? Kaya daw maraming tingting yan. Pag pinagsama-sama, makakawalis. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Napapagaan ang isang problema o anumang task. So, responsibility. So, may tanong ako. What is the difference between responsibility and accountability? Nag-isip sila. Pastor, parang pareho Kasi yung next topic natin is about accountability. Kaya binibigyan ko lang ng idea. So, yung responsibility na pinag-uusapan natin ng mga kapatid is task-oriented. So, kasi parang napapag-interrelate natin Napagpapalitan ba? Responsibilidad. Tapos accountability, responsibility and accountability. Parang pareho. Pag iniisip natin, parang pareho. Diba? Pero, ang application nito, mga kapatid, responsibility, there's a task to do. And accountability, it is result-oriented. Diba? Yung ibubunga. O sige ka, bahala ka. Mananagot ka dyan. Diba? Yung bunga. But when it is responsibility, ito yung your task. Nagets nyo? So, yun po yung prinsipyo. Dito tayo nagpo-focus ngayon dun sa task. So, it is our task, mga kapatid. At ang sabi dun sa Galatians, it is not a suggestion. Utos ko ito. Na tayo ay magtulungan, magbuhat tayo ng problema o magtulungan tayo para gumaan. Pag nagtutulungan, walang mahirap na problema pag nagtutulungan, di ba? Kaya nga, ewan ko kung nakita nyo sa Facebook yung girlfriend, may end daw. Boyfriend, may end. Pero yung nakita ni Brother Deviana, family, I-L-Y, I love you. Si Pastor ko, ano big sasabi? Hindi, i-relate ko lang para nakita nyo, para makita rin ng mga kabataan. Lahat daw nung mga yun may ending. Pero yung pamilya, mahal mo. Magtutulungan kayo. Kahit anong mangyari, pamilya mo yan. Diba? So, ganoon yung idea natin, mga kapatid. Let's bear one another's burden. So, speak truth in love. Sabi ito sa Ephesians 4 verse 15, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Di ba mayroong kasabihan, the truth hurts? The truth hurts, masakit. Pag tunay na ikang kaibigan, sasabihin mo yung totoo. Kaya lang kasi, sad to say, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, bawal ang judgmental. Minsan, napipigilan tayo. Maganda man yung saloobin namin minsan, kaya lang, baka mamaya nagja-jump in conclusion naman tayo. Pero, ito naman kasi ay tagubilin sa
sa atin, no? Na kung siguro, if we have enough evidence, no, nakita talaga natin na may pruweba tayo, no? At itong kailangan nating sabihin with truth, no, na love, no, para maituwid ang isang kamalian. Kasi ang sabi kanina, bear with one another. Eh kung ang problema yung isang kapatid, no, kailangan daw magkaroon tayo ng lakas ng loob na sabihin nung ituwid siya, no, with love, no, with truth and love, no. Kaya kailangan natin ng katotohanan at kailangan natin ng pag-ibig, no. So being responsible for others means being willing to have difficult conversation when necessary. Napakahirap kasi natin na, ewan ko kung siguro yung iba sa inyo sanay na sanay sa konfrontasyon, no. Pero minsan kasi yun ang napakahirap sa ibang tao, no. Di bali na lang sila yung magsakripisyo, keep quiet na lang, ayaw na lang ng confrontation, no. Pero nga mga kapatid, hindi po sa lahat ng panahon ay kailangan natin manahimik, no? So, if needed, no, kailangan po natin ng confrontation at that is our responsibility. So, haluan naman natin ng konting technical. Sabi niyo, Pastor, puro na lang kayo Christian living eh. Alam niyo ba, there is two kinds of sin. No, narinig niyo na siguro to. There's the sin of commission and the sin of omission. No. Yung commission, yung mga hindi mo dapat gawin, no, ginawa mo. No, tulad ng pagnanakaw, pagsisinungaling, anumang yung mga hindi maganda pa ginagawa mo. Yun ang sin of commission. Yung sin of commission naman, tulad nun, yung may cases na dapat kumibuka eh. No, may anomalya sa trabaho, o sinong gumawa nito, sinong ganyan, no? Dapat nalaman ng hindi ka umibo, dapat gawin, yun po yung sin of omission. Yung kasalanan na dapat mong ginawa, pero hindi mo ginawa. No? So, responsibilidad yan mga kapatid. It is a part of our responsibility. No? So, nakita po natin, kailangan po ito mga kapatid. No? We must bear one another, speak truth in love, and yung sermon ni Brother Pero nung nakaraan, we must promote unity and peace. No, napakahalaga po yan. No, iyan po ay responsibilidad natin sa ating kapwa. No? Our responsibility to others includes promoting unity and peace with the body of Christ, lalong-lalo na. Even when we disagree. Nung bata ko, pag nagkakaroon ng board meeting ng church, paglabas ng pintuan, may lagi akong naririnig doon na siya yung laging masalita eh. Hindi ko na sumalangit nawa yung kanyang kaluluwa. Matagal na to eh. Patay na yun. Sabi niya, tayo nagkakaisang iglesia metodista, pero hindi tayo nagkakaisa. Gano'n ang banat lang kasi meeting eh. No, United daw, kasi yun ang Tagalog. Nagkakaisang iglesia metodista, Tagalog ng United Methodist Church. Pero pag nag-meeting doon, hindi daw nagkakaisa. Pero mga kapatid, ito ay bahagi lamang ng mga example at illustration natin. No? Pero ang gusto natin makita dito, as one body in Christ, ay makita natin yung responsibilidad natin. Minsan kasi mayroon na lang yung panggulo, alam mo yun, yung para na lang siya mapansin, kailangan mag-raise siya ng issue, para lang, kumbaga sa para lang huwag maging boring daw yung mga meeting. No, may mga ganyan tao eh. No, at kayo siguro may mga kaibigan din kayo ganyan sa mga discussion o sa mga kahit sa trabaho. No, yung, makita lang na sila yung magaling, yung sila yung Pero as a body of Christ, brothers and sisters, no, kailangan maging considerate tayo to uphold unity and peace with one another. So, yung pangatlo, we must be responsible. No, kanina, love God, di ba? Yung greatest one, love God, love your neighbor. No? Ito na yung ask yourself. No? Ito na yung sa atin. May responsibilidad tayo sa ating sarili. Kaya nga minsan, no,
laging sinasabi natin, katawan ko to, desisyon ko to, puro tayo. No? Kapag sarili na natin ang pinag-usapan, wala nang pakialam ang ibang tao. Totoo naman. Pero ikaw mismo, bilang tao, mga kapatid, bilang tayo, we have our responsibility. Meron tayong responsibilidad sa ating sarili. No? At ito, mga kapatid, is our call for examination. Nagagawa niyo na ba to? Nagagawa niyo ba to? Pag end of the year, o kaya pag bagong taon, o kaya December 31, nagagawa niyo ba to? Yung nakakaroon ba kayo ng reflection? Ano ba yung mga na-achieve ko tong taon na to? Ano ba yung mga pagkukulang ko? Nagagawa niyo ba yun? Subukan niyo. No. Nakakatulong din naman yan eh. No. Kaya na meron tayong mga New Year's resolution pagpasok ng January, di ba? Pero dito mga kapatid, yung ating call for examination, no? Ito yung spiritual na buhay natin. No? Dapat nagkakaroon tayo ng reflection dito mga kapatid. We must take the responsibility to examine ourselves. No? Ang sabi mo sa 2 Corinthians 13 verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili. No, ito subukin ninyo ang inyong mga sarili kung namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili, hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? No, ito yung sinasabi natin no? Hindi nyo ba nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus, maliban na lang kung kayo ay mga bigo sa pagsubok? So, may problema mga kapatid. Kung tayo ay kiniklaim natin ang ating mga sarili bilang mga mananampalataya at tayo ay may problema pa rin doon sa ating pamumuhay, no? Hindi pa rin tayo nakakasunod doon sa kalooban ng Diyos, something is wrong. So we must examine ourselves mga kapatid. Examination for repentance. No? Yung paghingi natin ng tawad po, pagtalikod natin sa ating mga nagawang kasalanan. No? It's all about sin. No? Ang problema kasi, ito yung nadidisfigure natin No? Kaya marami tao, basta gumawa ka ng maniwala ka sa Diyos, gumawa ka ng mabuti, okay na yun. No? Nakakalimutan din nila yung responsibilidad sa sarili, no? I'm not talking about salvation, yung responsibility, yung pagiging mabuting tao. Lagi nakakalimutan yung examination sa sarili kasi ang tingin ng tao sa kanyang sarili, okay siya. At yun din yung nagiging problema kung bakit maraming tao ang napapahamak. Kasi ang tingin niya sa sarili, okay siya. Hindi niya kailangan ng tagapagligtas. So brothers and sisters, there is a responsibility for self-examination. And another, we must have the responsibility to develop godly character. Kaya responsibilidad natin mga kapatid na bumait ng bumait. Ano sabi? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang awa. Totoo naman yun. Pero may responsibilidad tayo mga kapatid. To develop godly character. Ang sabi doon sa Romans 12 verse 2, we are called to be transformed by the renewing of our minds. So magsisimula yan sa isip. Kaya nga lagi kong sinasabi mga kapatid, dapat ang makapangyarihan sa inyo ang inyong isip, hindi ang puso. Kaya nga nasa taas yan Diba? Yung isip nasa taas, yung puso na dito. So maging ang Bible, transforming of the mind, doon nagsisimula ang pagbabago. Diba? Kahit naman sa pagmamahal meron bang nagmahal muna bago nag-isip? Di ba inisip nyo muna ng inisip kaya nyo minahal? Yung mga youth dyan. Asan yung mga youth? Hindi pa makarelate yung mga youth. Hindi pa yan. Nasa na in-love dito? si Brother Gibi. Di ba inisip mo muna ng inisip? Si Skiesa? Hindi ba?
Naku, mali pala ang theology ko. Mali ang theology ko. Mali ang logic ko pala. Minahal pala agad bago pinag-isipan. Okay. No? So, brothers and sisters, no, we have the responsibility to develop godly character. No? We are called to transform by the renewing of our minds and the perseverance of our faith. Responsibilidad din natin yan, mga kapatid. No? Bagamat ang pananampalataya, mga kapatid, ay ligala din sa atin. Pero we have the responsibility to persevere. No? Kasi ang lahat naman may faith eh. Iba-iba ang faith. Pero iba yung saving faith, mga kapatid. At yung saving faith na yan, kinukultivate yan ng Diyos. No? Pero kung ayaw nyo, hindi po yan nakukultivate mag-isa. Tandaan nyo po yan. No? So we have a responsibility in our faith. No? Hindi po yan magic. Hindi po yan inborn. No? Hindi instant. No? Kaya nga lagi sinasabi ni Apostol Pablo, work out. No? Ibig sabihin, may muscle na kayo eh. No? Meron ng source. No? May origin. No? Doon ay magsisimula, mga kapatid. No? So, the perseverance is a mark of responsibility. No? Yung inyong pagpupursige, diba? Kayo sa inyong mga trabaho, kahit hirap na hirap kayo sa araw-araw, bakit nagpupursige? Kasi, pastor, ang dami mong responsibilidad eh. O, diba? Yung perseverance nyo, that's a mark of your responsibility. Magkasama po yan, mga kapatid. It shows that we take our faith seriously and committed to finish the race set before us. No. Kaya nga ginawa na lahat ng ating Panginoong Hesus. No. The author and the finisher of our faith. No. Sinimulan niya na. No. Tinapos niya. Pero mga kapatid, in order to finish it, we must also do our part to persevere. So, kaya nga takbuhan eh. Diba? Endurance. A race. Diba? So, kailangan nating magpatuloy, mga kapatid. So, dear brothers and sisters, the principle of responsibility is not something to take lightly. Nakita natin that in Romans 14 verse 12, lahat po ay pagsusulit natin sa Diyos. We are all responsible, we are all accountable sa lahat ng ginagawa natin sa bawat araw. We have a responsibility to God. Let us offer our lives of obedience, a life of obedience and worship. To others, let us offer love, service, and unity. To ourselves, let us commit growth. No? Mahiya naman din tayo sa Diyos. Matagal na tayong mananampalataya. No? Dapat nag-grow tayo. No? Holiness and perseverance. At nawa, mga kapatid, may the Lord give us strength and wisdom to live this principle of responsibility in every aspect of our lives. Kasi mahalaga ito, mga kapatid, na makita natin na lahat ng aspeto ng ating buhay ay may responsibilidad tayo. Amen? So, at the end, no? At Judgment Day, brothers and sisters, maririnig natin, well done, my good and faithful servant. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen.